Ito po sir palang, pintuan po na to. Ito po ay yung hagdanan po o yung pintuan paakyat po sa tower. Ito po sir, ito pong table po na ito ay 302 years old na po. Minana pa po nila ito sa kanila pong lola at lolo po. And tinatawag po ng balkon ng mga makasalanan o balcony of sinners. Ito po kasi sir dati, dyan po dati nililigawan yung mga anak ni General Emilio Aguinaldo. Then, Kwarto na to is tinatawag pong master's bedroom. Okay. Ito po ay kwarto po ni General Emilio Aguinaldo pati po ni Maria Agoncillo. Same time, yan din po yung entrance dun sa may bomb shelter po sa may baba. So if nakita niyo po yung bomb shelter sa baba po, ayan po yung pinaka-entrance. So now, Saan po nilalagay yung mga baril, mga armas po nila during the war? Kauna-unahang president dito sa Philippines at niled niya itong Philippine Forces against Spain in the Philippine Revolution noong 1896 to 1898. Ito po si Emilio Aguinaldo y Fami. Si Emilio Aguinaldo is known as a national hero in the Philippines. At ito po yung ancestral home ni Emilio Aguinaldo na matatagpuan dito sa Kawit, Cavite. Ito ay kinonstruct noong taong 1845 na gawa ito sa wood and thatch. Dito pinanganak si Emilio Aguinaldo noong March 22, 1869. Ang itsura ng harap nito dati ay nipahat siya. Tapos itong bakod niya, original pa yan. So marami itong mga secret passage and hiding places. So ngayon, itong house ay divided into 3 section. Itong main house sa west, and the family wing on the east naman. And the tower located sa gitna. Ito ay umaabot sa hanggang 7th floor, yung gitna na yan. Itong bahay pala ay dinonate ni Emilio Aguinaldo sa Philippine government. At ito na siya ngayon ay isang museum. Napuntahan na natin itong first floor kung saan makikita niyo mga iba't ibang memorabilia ni Emilio Aguinaldo, mga history at iba pa. Dito naman sa second floor ay makikita natin ang mga kwarto nila at yung mga secret passage. So tara na! Part 2, itong Emilio Aguinaldo. Ngayon naman, papasyalan natin itong second floor kung saan makikita natin yung mga kwarto, yung mga ibang gamit at saka itong mga ibang secret passage yan. stairs po natin going, there is Pilipil. Ipilipil sir. Yung ipilipil, matibay na wood yun eh, no? Opo. Kaya hindi siya inaanay, oh. Opo sir. Kaya po nilalagyan po ng red carpet po para talagang maayos po na po. Ito man para iwas dulas rin to eh, para maglakad ka. Okay, so ito original ba to? May na-restore Opo, na? sir, hindi po. Original po po. Oh, ganun katibay pala, no? So sir, dito na po tayo ngayon sa may left Ito yung wing. second floor. Yes po sir, second floor left wing. Ito po sir palang, pintuan po na to. Ito po ay yung hagdanan po o yung pintuan paakyat po sa tower. Kasi ito pong bahay po ay merong hanggang 7th floor po. Seventh floor, oh. Yes po. At first floor po yung nakita niyo sa baba, second floor po ito, and then third floor po is library, fourth floor naman po is kwarto po ni Miguel, ang panganay niyang anak, fifth floor naman po is kwarto po ni Emilio Jr., and then 6th and 7th floor po is highest point viewpoint na po. Parang view deck na. Opo, parang silipan niya na po kapag po anong mga events, kung ano po nangyayari sa paligid, yung gano'n na po. So ito siya. Habang paakyat po ng paakyat, mas pakitid po ng pakitid yung hagdanan. Palit ng palit, po. no? Yes po. Ito naman po, ito po yung kwarto po ng bunsong anak na babae po ni General Emilio Aguinaldo. Yung Si anak niya? Christina po. Yung anak niya, 5 ma'am, no? Yes po, 3 babae, 2 lalaki po. So ito yung sa bunso, si Ito po yung sa Christina. bunso, si Christina. Doon po sir sa may dulo po, sa may left side, yung parang pintuan po siya. Yun po ay papunta po sa CR po ni Christina. And then yung CR niya naman po is meron din po doon secret passage po, paakyat po ng tower. Bakit paakyat walang pababa? Wala po sir, paakyat lang po. Okay, so, Tapos ayun po sir, yung picture niya po na yun po ay picture po nung kanyang kasal po kay Federico Suntay. Saan? Sir, yung pinto ay yung ano po, ang higaan po nila pala dito ay Solehia po. Yung Solehia. parang ganyan po sir. Yung parang net po siya yung style ganun. So lahat to ma'am is original pa yan? Yes po sir, Yung original chair, po, even cabinets po. Cabinets, bed. Yes sir. Ito po namin dito sa Kawit sir is si Angelo Aguinaldo. Parang ganito yun sir, si General Emilio Aguinaldo, anak niya po si Emilio Jr. And then si Emilio Jr. anak si Tic Aguinaldo. And si Tic Aguinaldo, anak po yung mayor namin dito.
Parang anak apo na siya sa tuhod po. Okay, Ganun po. so kan pala, may mga relatives pala. Opo. Ito ma'am, ano to? Picture niya po, sir. Oh. Ito naman po, sir, ito po ay yung kwarto po naman ni Maria po. Si Maria po ay napangasawa po ay isang Poblete. Then, naging anak po nila si Hit Poblete. Si Hit Poblete po ay isa pong former mayor po dito sa bayan ng Kawit. Okay po. So yung mga kamag-anak pala ni Aguinaldo, naging kwan din pala dito sa malapit sa Cavite. Naging government yes officials. po. So itong picture ma'am, ano to siya? Ayan po, sir, mga apo na po kasi po nila din po yan. Apo na? Opo, Okay. yan po. Ito ma'am. Ito naman po ay ang isa po sa pinakamalaking kwarto po dito sa left wing. Ito po ay ang kwarto po ni Carmen. Si Carmen po yung panganay po sa mga babae niyang anak. Yan po. Yan po ay ang pamilya po ni Carmen. Si Carmen po ay napangasawa niya po si Jose Melencio. Nagkaroon po sila ng 2 anak. Ang anak po nila ay si Amorfina at si Emelina. Si Emelina po ay naging isang doktor at si Amorfina naman po, ito po siya. Yan. Si Amorfina po ay naging isang pinakaunang Chief Justice po dito sa Cavite. Yung pangalan niya po na Amorfina, nanggaling po yan kay General Emilio Aguinaldo. Siya po yung nagpangalan sa kanyang apo. Ang ibig sabihin po niyan ay Amerika, Europe at Pilipinas. Ito yung panakan dati. Opo, sir. Ito Anong po tawag ay nito? botaka po, sir. Botaka chair. Opo, ito po ay ginagamit po as birthing chair po before. Then, yun po, sir. Yung kama po, dati po, before, kapag po ganyan yung kama, is symbolization of life status po. Is pag ganyan po yung higaan, medyo may kaya po sa buhay po. Yung wood niyo ma'am, anong tawag din? Mostly naman, sir, na makikita nyo po dito sa house nila, tsaka po yung mga pader din, is mostly po kung hindi po nara kamagong po. Ito po, sir, ito pong table po na ito ay 302 years old na po. Minana pa po nila ito sa kanila pong lola at lolo po. And then yung mga white po na nakikita nyo, yan po ay mga ivory po, iris. Ivory. Opo. 300 years old na to? Yes po, 302 years old na po siya. Matibay no, hindi siya nasisira. Opo. Siguro na-restore na rin to? Hindi ko rin po sure, sir. Pero tingin ko po hindi pa rin po siya na-restore. Yan po ay ginagamit po nila dati bilang altar, sir. Kwarto po ni Carmen, yun po. Malaki pala yung kwarto niya, no? Parang Opo. master's bedroom. No? Opo, kasi si Carmen po ang kahuli-hulihang tumira po dito na anak ni General Emilio Aguinaldo. Opo. So wala na si Emilio Aguinaldo nun? O- Wala na po, sir. Kasi si Carmen po ay huling tumira po yata dito is 1980s po. Taong 1980s. ganun 1980s? Po. Opo. Si General Emilio Aguinaldo po ay namatay 1964 po. Tinatawag po ng balkon ng mga makasalanan o balcony of sinners. Ito po kasi, sir, dyan po dati nililigawan yung mga anak ni General Emilio Aguinaldo. Then, Ng mga babae? Opo, ng mga babae. And then pag nililigawan po sila, is nauuwi raw po agad sa kasal. Kaya po tinawag niya dati pabiro na balkon ng mga makasalanan. So after dito makipag-usap, kakasal ka na agad? Opo, ganun daw po. Parang ligawan, then nagiging sila, tapos yun po, diretso na din po ng kasal. Tapos ayun po, sir, dito rin po inilalabas dati si General Emilio Aguinaldo nung siya po ay magkaroon po ng katarata sa mata. Kasi po, dito po siya nagpapaaraw po sa mata, ganun po, sir. And then, dati po, dito rin po sila nagpupulong-pulong ng mga veteranos po. Later on, yung mga veteranos po, is makikita nyo po yung mga picture at pangalan nila dun sa Veterans Hall po. So dati ma'am, wala pa yun. Anong itsura dati dyan? No? Dati po yan pa rin po ay ilog pa din po kasi dati po nandyan po rin nakapwesto yung kanyang paraw o bangka po. Si San Bartolome po. So meron bangka dyan dati ma'am? Opo. Tapos yun doon naman po sa dulo, doon po ay kanilang palaisdaan po. Ito na yung CR. Opo. Ito naman, sir, ito po ay ang kanilang CR po. Yung mga materyales po na ginamit dyan, sir, is lahat po original at inangkat pa po galing sa ibang bansa. And then even po yung palanggana po nila ay original pa din po nila talagang gamit po iyan. Meron pong bathtub, meron pong hot and cold water, tsaka meron po yung bidet. Okay. So, meron ng bidet dati? Yes po, sir. Wow. So parang parang modern yung CR nila dati. No? Opo. Kasi po itong left wing po na to, sir, inad po ito is 1920s na po. So medyo medyo nakakasabay na. No? Opo, nakaka-discover na po tayo ng ano. Sa medicine cabinet po, sir, akalain nyo po na isa lamang po siyang haligi po o pader po yung kanilang bahay, pero isa po siyang medicine cabinet. Makikita nyo po marami po dito is yung Ocusol. Yung Ocusol po kasi, sir, yan po ay ginagamit na gamot ni General Emilio Aguinaldo para po sa kanyang katarata sa mata. So ganito yung itsura ng mga gamot dati? Yes po, sir. Ganyan po yung mga gamot po before. So pa na rin pala, no?
And then kapag po masikat po yung araw, napasok po yung init dito sa loob ng kanilang bahay, ito po ay kanila pong isinasara. And then ang binubuksan po nila, ito pong nasa baba, na kung tawagin po ay ventanilla. Opo. Kasi hangin lang po yung napasok po dito sa baba. Pero parang may screen, ganon. Wala po, sir. Open pa rin po siya. Open pa rin. Opo. Kaso di ko na po siya kasi Open. Opo, ma-open po ngayon. Okay. Yan po. Telepono Space. sila dati. Di po, sir. Bago. Ito pong telepono po na to, sir. Kasi po si Carmen nga po ay huling tumira po dito. Naabutan niya to. Opo. Yan po ay ginagamit po nila pantawag po sa opisina, doon po sa labas, doon po sa baba. Kasi po, sir, ito po dati ay close po sa public nung sila po ay nakatira pa dito. So, para po makakontakt sila sa labas, then ito po yung kanilang ginagamit lang po. Kaso yung phone dito sa bahay lang, hindi siya pang po, labakan. sir. Yes. Naman po yung kanila pong hot track, sir. Kasi po ito pong hot track po, before po, sign of respect po, dito po yung mga bisita po, dito po naguhubad ng sombrero at nilalagay po nila dito. Pero sir, ito pong hot track po na to, isa rin po siyang secret passage po. Kasi po, ito na yun pala po, yan. kung makikita nyo po, may hati po siya sa gitna. Ito po ay na-open po yan. And then pag na-open po siya, ang labas po niya, ang tagus po niyan, is doon na po papasok sa kwarto ni General Emilio Aguinaldo. Sa master's bedroom na, sir. Dito niyo po siya makikita, sir. So, ito. Ayun. Eto po, sir. Yan. Tapos yung pintuan po doon, yun po ay yung papasok na po ng Ito kanya. pala yung secret passage. So, diretso na yung sa kwarto niya. Opo, diretso na po dito sa kanyang master's bedroom. So ito pong kwarto na to is tinatawag pong master's bedroom. Ito Okay. po ay kwarto po ni General Emilio Aguinaldo pati po ni Maria Agoncillo. So meron po ditong mga secret passage. Una po yung kaninang nasabi po sa inyo na hot rack. So ayan po yon. And then kung makikita nyo po yung may salamin po na cabinet na yon. Actually po hindi po siya cabinet. Siya po is may bintana po sa loob pag binuksan and then doon po namamalagi si General pag ayaw niya pong magpastorbo. Tapos dito naman po sa side na to, sir, dito po sa dulo. So meron po diyang secret passage ulit po papunta naman po sa indoor swimming pool sa baba po. Makikita natin mamaya dun. Malapit sa hagdan niya, ma'am, di ba? Yes po. So dito naman, sir, sa ceiling po natin, may kita po natin yung iba't ibang national symbol po. So, una po ang League of Nations. So, League of Nations po, ito po yung futuristic niya, or Ay, vision yan, po. Opo, vision po yan ni General na samahan po kasi yan ng malalaking bansa. So, gusto po ni General, sana someday mapasama po yung Philippine flag po natin. Kaya po kung mapapansin, sa medyo dulo po, meron pong space doon. So, gusto niya po kasi doon sana ilagay yung Philippine flag po. Tapos, dito naman po, so meron po ulit national symbol. So, ito po ay tinatawag na lay martial. So, yung 8 bayan na po na yan, na siglo ng araw, is yan po yung 8 bayan na sumailalim sa lay martial. So, pinaniniwalaan po kasi dati na yan daw po mga 8 bayan na yan is magsisimula daw po ng himagsikan. Final po na picture ni General. So, 79 years old po siya nung siya po ay kinuhanan dyan. So, yan naman po is library. And third floor na rin po yan ng bahay. So, dyan din po tumutugtog yung mga musikeros sa tuwing may event po dito sa bahay po niya. So, dito naman po, sir, ito naman po yung office ni General. So, kung makikita po natin, may pintuan po dun sa dulo. Kung nabanggit po sa inyo kanina yung room po ni Cristina, yung youngest daughter po ni General, so dito po yun lalabas. Sa office ni Yes po. Emilio Aguinaldo pala. Opo. And then, sa likod po ng ribulto na yan, sir, meron po diyang kama. Sa likod po ng ribulto na yan. So, pag ayaw din po ulit magpastorbo ni General, dyan po siya namamalagi. Ito, sir, is kabibe po. Kabibi. Yes po. Ito pong kabibi na to, sir, is nagsisilbing patungan po ng vase sa tuwing may event po dito sa bahay and pwede rin pong patungan po ng mga pagkain. So, ibabalik lang din po ulit. And also po, ito po yung nagsisimbolize ng perlas ng silanganan. One of the most memorable in our Philippine history
dito po dineclare yung Philippine Independence Day noong June 12, 1898. So, dati po, ordinary bintana lang siya. So, ngayon may balcony na siya or may door na siya. And then, inad na lang din yung balcony. Sa taas, makikita po natin yung sculpture ng Inang Bayan. So, yung Inang Bayan na po yan, makikita po natin yung chain sa kamay niya is wala na po. So, that means po na nakalaya na po si Inang Bayan or nakalaya na po yung ating bansa sa mga Kastila. So here po, we have here the grand piano po. Sa grand piano po natin, yan po ay ginagamit po ni Maria, yung pang-4 po na anak ni General. Ayan naman po ay natugtog pa rin po siya if matatanong. Formal dining table po, formal dining area po. Ito pong table na yan po yung naregalo ni Gonzalo Puyat 1942 kay General Emilio Aguinaldo ng birthday niya. Kaya po may naka-imprint po na Emilio Aguinaldo dyan sa mesa. Yan po ay made sa Nara, 9 feet in diameter. So kung gaano po siya kalaki, ganun din po kalaki yung puno niya. Then sa taas naman po makikita po natin yung ating Philippine map. Sa Philippine map po natin, makikita po natin yung color red, which is the Cavite po, which is kung nasaan tayo. Kasi sinasabi ni General na tayo po ang naging sentro po ng revolution. And the pictures naman po sa mga window, left po si Hilario del Rosario, yung tatlong anak niya po na babae. Then si Maria Agoncillo po, yung pangalawang asawa niya na po. Since 1921 po, namatay po yung unang asawa. Then, after 9 years, nakapag-asawa po ulit si General, si Maria Agoncillo. Sa salamin naman po, sinasabi po nila na before, kapag may ganito ka daw kalaking salamin or may salamin ka sa bahay, that means po na mayaman or may kaya daw po ang pamilya. Dahil ang likod po niyan, sir, ay made sa bronze or silver or gold po. So, kung ano daw po makikita nating reflection dyan, is yun daw po yung totoong reflection. So, itinatawag naman natin siya sa generation natin ngayon na no filter. Or salamin daw po ng katotohanan. So, magtotoo pala tumuga ako guys. Family dining table naman po. Iba pala yun? Kala ko dining Hindi na po po, ito po ang family nila, family dining table po nila. So, kahit silang pamilya, dito po sila kumakain. At the same time, yan din po yung entrance dun sa may bomb shelter po sa may baba. So, if nakita nyo po yung bomb shelter sa baba po, ayan po yung pinaka-entrance. So, na-open po siya na parang coffin, then meron po siyang lubid papunta sa may baba. Then sa taas po, if makikita po natin yan po ay ang kanilang water tank. So, hindi siya yung typical Ay, na... water tank. Yes po, hindi po siya yung typical na water tank natin na cylinder or circle po. Dati po is rectangle and din nasa loob po siya ng bahay. Veterans Wall po. If makikita nyo po, ito po yung mga veterano. Dito po, sa lugar po ito is dito niya po in-entertain yung mga veterano during the war po. And ito po may puan po dito. Pero Ay, dito baril. po nilalagay yung mga baril, mga armas po nila during the war. Yes Okay. po, parang secret po. Pero parang may binago na dito, sir. O, ganyan pa rin? Wala po, wala po. Parang Original po lahat. Okay. Dito sa baba, Ano po, cabinet. lagayan ng mga... Opo, mga gamit din Okay. po. And then ito po is yung secret passage po papunta po sa room niya. sa room niya. Yes po. And then another secret passage po dito. Bakit marami mong secret passage dito, sir? Para po may easy access po siya sa bawat room and then para po mahirapan yung kalaban na hulihin siya. Yes Okay. po. Ito po. Kasi pasok din pala ng mga Ito kanila. po. Secret passage din po yan papunta sa room niya and then may papunta po sa ilalim, indoor pool po. Kinder. Yes. Okay, yung pool na nakita ko sa labas. Yes, Okay. po. Makikita natin naman dito eh. Ayan po. Sila sir. So mga halo-halo yung mga veteran na makikita Opo. pala dito. Pero more on po sundalo. Sinahanda yung mga pagkain. And then po yung hagdan po niyan is papunta po sa maid's room. Okay, may Yes sariling po, rooms yes yung po. may room. May sarili pong kwarto yung mga... Yung swimming pool, Ito po, indoor swimming pool po. pwede yan. So, Yung indoor pool po nila is mano-mano. Mano-mano po nila lalagyan ng tubig and then mano-mano rin po nila tatanggalan ng tubig. 5 feet po yung lalim. medyo kuwan pala, no? Mabigat. Yes po. Sa Napapasukan po ng tubig. So, palang palang. Yes po. So, para makarating ka dito, doon sa secret passage. Yes po, meron po yung dadaanan po dyan. Meron dati. Okay. Ayan po. Ayan po yung puntod niya and then yung puno po ng Chico and then ayun po yung water well. Water. Yun sa ano yun, no? Yan, no? Yung parang bilog yan. Apo, water well po. Water well. Ano, diyan ba sila naglalaba? Apo, dyan din po kumukuha ng tubig yung pamilya nila. Ayan. So, pagka-exit nyo, ang makikita nyo agad dito, itong puntod ni Emilio Aguinaldo. And tapos dito, merong restroom. And then merong souvenir shop. Yung swimming pool nila dati. Bababa mo ng hagdan. Diyan sila naliligo dati.
So dito sa dulo, makikita mo merong river na nagko-connect na to papunta sa Manila Bay. Diba? So dito naman sa gilid kabay, merong parang kuwan dito, parang pasyalan. Sarap din mag-jogging dito.